So the title of our sermon today is Prayer, Fasting, and Faith, Keys to Spiritual Victory. Meron pong isang Sunday school teacher, ang sabi niya sa mga bata, magbigay nga kayo ng prayer request kay Lord. Ito po yung mga prayer request na binigay. Sabi niya, Dear God, please, pwede po padalahan nyo ng bagong baby si Mami kasi po last week iyak siya ng iyak. Si Debbie, 6 years old. Yung isa naman, Dear God, pwede po padalahin nyo yung brother ko ng utak. Kasi po sa ngayon, wala siya nun eh. Angela, 8 years old. Pangatlo, Dear God, bukas po birthday ko na. Pwede po maglagay kayo ng rainbow sa langit para malaman ng mga kalaro ko na birthday ko na. Susan, 5 years old. Dear God, kailangan ko po ng dagdag sa baon ko. Pwede po pakisabi sa mga angels nyo na sabihan ng daddy ko. Salamat po. David, 7 years old. Dear God, pwede po gawin nyo na 3 times 3 equals 6. Kasi ito po yung sagot ko kanina sa test namin. Ryan, 6 years old. Dear God, pwede po gawin nyo ang capital ng Philippines ay Baguio. Kasi po, ito yung sagot ko sa geography test namin kanina. Chloe, 7 years old. Tapos kagabi, kachat ko si ito yung gustong-gusto ko. Kachat ko si Jeremy, kinukumusta ko sila. O magkano ba yung nagastos niya sa ospital? Saan ba kayo na ospital? Saan ba nanganak si Rose Ann? So yung summary nung sagot ni Jeremy, ito. 8K lang po nagastos namin. Pinag-pray po talaga namin to na maging maayos at dito talaga sa mga anak. May prayer warrior din po ang kasama, si Nigel. Wala pong tigil mag-pray. Kaya 20 minutes lang nag-labor si Rose Ann. So, tuwan-tuwa ako dito na dahil iba talaga pagka yung mga bata kasi, childlike faith, no? Childlike faith. Sana tayo, meron din tayong ganong childlike faith. Na talagang pagka nanampalataya tayo, nagtitiwala tayo na ang Diyos ay sasagot sa ating panalangin. Sa umagang ito, mga kapatid, ang topic natin ay prayer, fasting, and faith. Ang tanong, how much faith do you have in the Lord? Meron ka bang sapat na pananampalataya kapag ikaw ay nananalangin? Alam nyo, faith motivates us to pray. Okay? And prayer increases faith. So parang ano yan eh, left, right, left, right. Ano ba? Kanan, prayer, kaliwa, faith. Left, right, left, right, left, right. If you do not pray, you will not increase your faith. Now, if you have faith, you will pray. Naintindihan po natin. Now, ito yung kwento. Si Jesus, kasama yung kanyang inner core, si James, Peter, and John, kasi inner core yan eh. Kumbaga talagang among the 12 as apostles, si James, Peter, and John, yung talagang pinakamalalapit sa Panginoon. So kasama niya doon sa bundok, sa Mount of Transfiguration, na kung saan nagpakita si Moses saka si Elijah kay Jesus. Nakakita ni James, Peter, and John. Ang sabi ni Peter nung tapos na, Lord, pwede ba dito na lang tayo? Igagawa ko kayo ng parang templo. Dito na lang tayo. Sabi ni Lord, hindi, bababa tayo ng bundok. So, nung pagbaba nila ng bundok sa Mount of Transfiguration, nakita nila yung 9 na disciples naman nakikipagtalo sa mga Pariseo. Kasi yung bata na pipi at bingi, na dahil kaya pipi at bingi yung bata kasi nga may yung demonyo ng pagkapipi at pagkabingi, yun ang sumasanib dun sa bata. Hindi nila mapalayos yung demonyo. Kumbaga, siyam sila, nagtulong-tulong, hindi nila mapalayos yung demonyo. At yung mga Pariseo na nanonood, tinutuya sila, wala na magagawa kayo, wala yan. Parang ganon. Imagine niyo, wala yan. Yung Jesus nyo, wala yan. Wala, wala kayong kwenta. So, nagtatalo ngayon. Pahiyang-pahiya na yung 9 na disciples. Dumating si Jesus. Sabi, ano ba yung nangyayari na yan? Sabi ni Jesus. So, lumapit ngayon yung tatay ng bata. Sabi ng tatay ng bata, dinala ko kasi po yung anak ko sa mga disipulo ninyo para palayasin itong demonyong ito na nagbibigay sa anak ko, kaya po siya ganito. At madalas sinahagis niya yung sarili niya sa apoy. Yun ang sabi ng tatay. Wala pong magawa yung mga apostol nyo. Yung sabi nung natatay. Siyempre, desperado na yung tatay. Sinisisi yung mga apostol. Siyam yan eh.
Ang sabi ni Jesus, eto na. Basahin natin. The failure of the disciples. Mark 9:17-19. Basahin natin. 1, 2, 3. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son. He is possessed by a spirit that won't let him talk. Whenever the spirit brings on a seizure, it throws him to the ground. Then he foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes exhausted. I asked your disciples to force the spirit out, but they didn't have the power to do it. Verse 19. Jesus said to them, You unbelieving generation, how long must I be with you? How long must I put up with you? Bring him to me. Ang sabi ng Panginoon doon sa nagalit ang Panginoon. Sinarap niya yung kanyang mga disciples. Sabi, you unbelieving generation. Pero actually, kausap niya lahat, pero ang pinupunti niya primarily, yung kanyang mga disciples. Ang sabi ng Panginoon, ano ba kayo? Kaya nagalit si Jesus dito kasi doon sa Mark chapter 6, binigyan niya ng kapangyarihan yung mga disipulo niya na palayas ng demonyo. Pero bakit ito? Hindi mapalayas yung demonyo. Siyam sila, nag-joint force, hindi nila mapalayas yung demonyo. Kaya sabi ng Panginoon, you unbelieving generation. Referring to the 9 disciples. Kayo na mga walang pananampalataya. Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Parang gano'n, parang gusto nang maubos ng pasensya ni Lord. Doon sa mga disciples niya, sa mga naiwan. Hanggang kailan ako magtatagal sa inyo? Sabi ng Panginoon. Parang sinasabi ng Panginoon, ano ba kayo? Binigyan mo kayo ng power, hindi nyo magamit. Ang dami-dami ko nang naituro sa inyo. Pero bakit ganyan pa rin kayo? Siguro, no, parang nakikita ko yung sarili ko doon sa damdamin ng Panginoon. Para kung gustong sabihin, parang gusto ko na rin sabihin na, ano ba kayo? Tagal-tagal niya nang umaattend dito. Hindi pa kayo lumalago. Ang tagal-tagal niyo nang nakikinig sa akin. Pwede ko na kayong bigyan ng certificate, diploma of biblical studies. Sa dami ng sermon na narinig niyo sa akin. 52 sermons sa loob ng 1 taon, 10 taon, 520 sermons. Pwede ko na kayong bigyan ng certificate or ng Master of Divinity. Sa dami ng narinig niyo sa akin, pero bakit hindi pa rin kayo lumalago? Walang pagbabago ang mga buhay ninyo. Parang gano'n. No? So, kaya naintindihan ko si Lord. Now, why did they fail to cast out the evil spirit? Dalawang dahilan. Number 1, pride. They relied on their strength and experience. Ito mga disciples na to, kung nakapagpalaya sila ng demonyo noong mga unang pagkakataon, yung pride, yung kayabangan na, kaya natin yan, lalo na siyam tayo. Ang magagawa natin yan. Kayang-kaya natin yan. Anong nangyari? Napahiya sila kasi umasa sila sa sarili nilang kakayanan. Okay, pangalawa, prayerlessness. Kasi ang sabi doon sa verse 29, sa huling talata, this kind will only come out by prayer and fasting. So, itong mga apostles na ito, yung 9 apostles, they were prayerless. Ibig sabihin, hindi sila nananalangin. They failed to pray, to seek God's power. So, tandaan natin, prayerlessness and pride are twins. Ulitin ko ha. Repeat after me. 1, 2, 3. Prayerlessness and pride are twins. O kayo lang. 1, 2, 3. Totoo yan. Kapag ikaw hindi ka nananalangin kasi puno ka ng kayabangan. Kapag mayabang ka, hindi ka magpe-pray. Kaya ka hindi nagpe-pray kasi mayabang ka. Kasi inisip mo, kaya ko to. Diyan ka lang, Lord. Stay put ka lang dyan. Kaya ko to. Ngayon, pag wala ka nang magawa, iyak-iyak ka ngayon. So, kaya itong mga disciples, pinahiya sila ng demonyo eh. Talagang pinahiya sila ng demonyo. Okay? Prayer gives us power against the 3T. Ano yung 3T na yan? Trials, troubles, temptations. That is what prayer can give us. Okay? Pangalawa, so sabi ng Panginoon, dali niyo sa akin yung bata. So, the fight against evil, verses 19 to 27. So, nahati ito sa 3 eksena. Una, sin number 1, the reprimand of the disciples. Ang sabi doon sa verse 19, unbelieving generation, how long should I put up with you? Kayong mga walang pananampalataya. Kulang nilang banggitin ni Jesus yung pangalan ng 9 na disciples, 9 na apostles na naiwan doon sa ibaba ng bundok. The disciples lacked faith in casting out the spirit.
The disciples lacked, nawalan ng pananampalataya. Okay? Yung mga disciples, kaya hindi nila nakapalayas yung demonyo. So, they were reprimanded. Kaya tayo din, God is reprimanding. As Tagalog ng reprimand, pinapagalitan. Pinapagalitan din tayo ni Lord kapag wala tayong faith. Hindi ba naalala niyo yung mga sermon ko na nasa ano sila, bangka, bumagyo, takot na takot sila, and then ginising nila si Jesus. Sabi nila, Lord, wala ka bang pakialam na mamamatay tayo? Ang sabi ng Panginoon, pinatigil niya yung bagyo, tapos sabi niya, where is your faith? Nasaan ang pananampalataya niyo? Naintindihan po ninyo, alam ninyo, i-google ninyo, yung sabihin nyo, all the Bible verses on faith. Ibibigay sa inyo yan, ni Google. At makikita nyo doon that Christian life is all about faith. Kung wala kang faith, hindi ka lalago sa pananampalataya. Kung wala kang faith, hindi ka makakapanalangin ng tama. Okay? So that's why, sabi ni Jesus, unbelieving. Where is your faith? Kaya hindi nyo mapalayas yan kasi kulang kayo sa pananampalataya. Alam niyo ba ako pag nagpapalayas akong demonyo? More than 20 years na ako nagpapalayas ng demonyo. Kung wala akong faith, pagtatawanan ako ng demonyo eh. Naalala ko yung isang estudyante. Ito, physics ko Ang klase namin, 10 to 1. Dumarating siya, mga 11:30. Ako, ayoko ng mga late eh. Talagang, yung first 15 minutes ng klase ko, lagi yan, attendance. Kasi grace period yan. Sinasabi ko sa mga estudyante, kapag kayo, hanggang 15 minutes lang, after the 15th minute, -1 ng -1 ng -1. Kaya pag late kayo ng 20 minutes, -5 kayo sa akin. Pero, pag ako ang late ng more than 10 minutes, pag ako ang late ng more than 10 minutes, +1 ang +1 sa inyo. Kaya gusto ng mga estudyante, nalilate ako. Hindi mo ako nalilate. Itong batang to, mga estudyante to, 10 to 1 ng klase namin, 11:00 dumarating. Ang sabi ko, Iha, bakit ba lagi kang late? Mabait naman sa matalino. Lagi ka nilang late. Sir, kasi po, ako ini-insomnia po ako. 4:00 na po ako nakakatulog. 5:00, alam niyo po, narinig ko lahat ng mga huni ng tuko. Yung po mga huni ng mga kulisa. Naku, sir, i-insomnia po ako. Sabi ko, sige, umattend ka ng church, magpe-pray kita. Paalam ka sa magulang mo. Pag hindi ka pinayagan, huwag kang pumilit. Dumating. Di kinausap ko, after the worship service, din ako sa office, pinag-pray ko. Bago ko ipag-pray, sabi ko, Iha, ikaw ba, ano ba may mga nararanasan ka ba, nakakaiba? Sabi po ng lola ko, sir, nung bata pa po ako, may mga sumusunod po sa akin ng mga duwende, mga ganon, mga laman lupa. Ito pa po, sir. Nagre-review po ako minsan, kasi exam po namin kinabukasan. Bigla po humangin ng malakas, bumukas po yung bintana. At naramdaman ko po, may tumabi po sa akin. Ang sabi ko po, huwag mo naman akong takutin. Alam niyo, sumagot po, sir. Sabi, hindi mo ako natakot eh. Hindi mo ako naku, sir, takot na takot po ako. Anong ginawa mo? Nagtalokbong po ako ng kumot. O, di ganun. At di pinag-pray ko. Naku, maya-maya, nung pinag-pray ko na biglang gumanon yung kamay. Mamaya, ito naman. Maya, ito naman. Parang lilipad. Gumagano, tapos gumagano. Sabi ko, sa pangalan ng Kristo, sino ka? Ibang pangalan, ibang pangalan. In the name of Jesus, paano ka nakapasok dyan? May sumagot. Sabi, kaibigan ako nito. Matagal na ako dito maliit pa siya. Sabi ko, lumayas ka dyan. Bukas na, sabi sa akin. Bukas. Sabi ko, demonyo ka. Lumayas ka dyan. Bukas na. Ako hindi ako sumisigaw. Pero nung sabi ko, birang kulit nitong demonyo ito. Nung sinigawan ko, lumayas ka na dyan, demonyo ka! Lumayas. Tapos nung sabi ko, nagising. Sabi niya, sir, ano po nangyari?
Sabi ko, iya, may karga ka. Sir naman, tinatakot niyo naman ako. Sabi ko, may karga ka nga. Eh, nagsalita yung demonyo sa'yo, ganito, kaya. Yun. The following, week, late na naman. Sabi ko, bakit late ka na naman? Sir, sarap po ng tulog ko eh. So mga kapatid, the fight against evil. So, yung fight of ito, yung the sins, the sin, Sin 1, reprimand. Pangalawa, sin 2, the request of the Father. So, verse 22, if you can do anything, take pity on us and help us. So, the father lacked faith that Jesus can really cure the boy. Kasi sabi ng tatay, Jesus, kung may magagawa ka, tulungan mo naman kami. Sumagot si Lord. Tingnan niyo, sabi dito, sa 23, if you can. Parang na-offend si Lord eh. Kung kaya ko. Kasi sabi ng tatay, kung kaya mo, tulungan mo naman kami. Ang sagot ng Panginoon, kung kaya ko. If you can. Ang sabi ni Lord, everything is possible for him who believes. Lahat ay posible sa nananampalataya. So, napahiya yung tatay. Ang sabi ng tatay, immediately the boy's father exclaimed, I do believe. Help me overcome my unbelief. Nananampalataya ako, pero tulungan mo ko sa aking mga pagdududa. So, ito ay, yung attitude ng tatay, very commendable. I admire the father. Kasi very honest eh. Yung sabi ng tatay na, nananampalataya ako, pero may duda ko eh. Hindi ganun kalakas yung faith ko eh. Tulungan mo ako. Help me overcome my unbelief. Tulungan mo ako na mapagtagumpayan ko yung aking pagdududa. Nananampalataya ako. Naunawaan ninyo? Dapat ganun din tayo. Hindi, lakas ng faith ko. Sige, ano ang prayer request nyo? Balandaran nyo sa akin lahat yan. Kaya ko yan. Pero kapag ka nagpe-pray ka na, naku, sasagutin kaya. Mas mabuti na yung honest ka, Lord, hanggang dito lang po yung faith ko. Tulungan niyo po ako, Lord. Panginoon, may pagdududa po ako, Lord. Tulungan niyo po, Lord. Alisin niyo po yung doubt ko, Lord. Alisin niyo po, Panginoon. Ano man yung mga humahadlang sa faith ko, Lord, alisin po ninyo. Naunawaan ninyo? That's the right kind of prayer. Hindi yung, kaya ko yan. Lakas faith ko. So the main lesson of this story is the power of faith to overcome the demonic. Okay? So kailangan ng faith. Lalo na kapag ang pinag-uusapan natin, gawa ng demonyo. Alam niyo ba yung mga bisyo, gawa ng demonyo yan. Hindi gawa ng tao yan. Kaya yung iba, hirap na hirap makalaya sa bisyo, sa sigarilyo, sa alak, sa pornography, sa sugal. Gawa ng demonyo yan eh. Alam ng demonyo kung ano yung weakness mo. Alam ng demonyo kung saan kakikilitiin. Kapag hindi ka lasenggo, kahit anong harap na isang case na virgin, hindi ka matatakam. Halimbawa, hindi ka naninigarilyo. Kahit pag sa likupan ka pa ng mga naninigarilyo, mababaho ka na, lumayas nga kayo sa harap ko. Babaho nyo. Pero pagka ikaw, dati kang smoker, ako, nung nasa jeep ako, siyempre, born again na ako. Meron katabi ko, naninigarilyo, talagang demonyo na to. Nako, may mga pagkakataon, nakikisinghot ako. Pero sa akin, walang appeal ang alak. Although, umiinom ako dati, kasi ang dali kong tamaan, dali kong tablan, dali kong malasing. Kaya, hindi ko talaga nagustuhan yung alak. Kaya kahit hindi ako natitempt sa pag-inom-inom. Kasi mahina ang aking, hindi ko alam, ang aking panabla sa alak. Yung iba, ang kahinaan, pornography. Makakita lang ng tuhod ng babae, iba napakiramdam. Kaya nga, iba sa inyo, yung makakita ng tuhod, hindi nyo alam kung sino dito yung mga, madaling tamaan ng tuhod eh. Kaya hanggat maaari, mga kapatid, ayusin natin yung pananamit, yung mga kababaihan. Kasi iba-iba ang mga weaknesses natin.
Alam ng demonyo yan. Kung saan ka mahina, diyan ka titirahin ng demonyo. Okay? So, kaya, eto, no, ang ginawa ni Jesus, dito sa pangatlo, sin number 3, the rebuke of the evil spirit. The power of Jesus, no, the power of Jesus over the demonic. So, pinalayas niya yung demonyo, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. So, lumayas. And then, nung lumayas na nga, yung bata parang naging parang patay, nawala ng malay, inangat ng Panginoon ngayon. Okay? So, makikita natin na ang kapangyarihan ng Panginoon, divine sovereignty of God over the works of the devil. Now, in Philippians chapter 2, 10 to 11, maganda tong verse na to, basahin natin, 1, 2, 3, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. Ginagamit ko to. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod. Lahat ng dila ay magsasabing si Jesus ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Sa pangalan ni Kristo, I command you, you demonic spirit, I command you to come out. Ganon. Bago ko magpalayas ng demonyo, kino-quote ko to. Sa pangalan ni Kristo, lahat ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod. At lahat ng dila ay magsasabing si Jesus ay Panginoon. Demonyo ka, sa pangalan ni Kristo. Paano ka nakapasok dyan? Sino ka? Ilang kayo dyan? In Jesus' name, lumayas ka dyan. Okay? So, there is power in the name of Jesus Christ. Now, what are the Bible verses against the demonic? 1 Peter 5, 8 to 9. Basahin po ng mga babae. 1, 2, 3. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Nakita ninyo? Ang demonyo parang leon na umaatungal, like a roaring lion, looking for someone to devour. Naghahanap ng malalapa. Nako, baka yung katabi mo na yan. Delikado yung katabi. Sabi sa katabi mo, delikado ka. Sige, sabi mo, delikado ka. So, kaya sabi dito, resist him. Labanan nyo sila. Sabi, labanan yung demonyo. Stand firm in the faith. Stand firm in the faith. Alam nyo, pagka nagpapalayas akong demonyo, minsan nakaka-enkwentro ako ng matitigas talaga ulo. Lalo na may pinag-pray kami na dati nating ma-attend dito, pero matagal na hindi ma-attend. Naku po. Yung batang, yung kababaihan. Naku, parang gustong lumipad. Umangat, nag-letter U. Ito yung paa, ito yung ulo, nakagano. Kung di mo hahawakan, naangat eh. Tapos parang may mga pagkakataon, yung ibang deliverance ko, tigas ng ulo talaga. Ayaw lumayas. Talagang para akong nakikipagpatintero. Salamat sa Panginoon. By faith, no? Talagang, Lord, tibayan niyo po yung faith ko. Hindi mo ako natatakot kasi talagang sabi ko, Lord, bago ako mag-deliverance, so alisin niyo po yung takot. Kasi ang demonyo talagang tatakutin ka. Ang number 1 na ilalagay ng demonyo sa puso mo, sa isip mo, yung takot. Kapag ka ikaw, naramdaman ng demonyo na takot ka, ay, talo ka na. Hindi pa nagsisimula yung laban, talo ka na. Kasi naramdaman ng demonyo, takot ka na eh. Kaya dapat, huwag ka magpapahalata na takot ka. Kunyari, matapang ka. Lumayas ka! In Jesus' name! Huwag mong paramdam na nanginginig yung tuhod mo. Pagka nanginginig yung kamay mo, ilagay sa likod. In Jesus' name! Okay? So, kaya mga kapatid, stand firm in the faith. Because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Sabi sa Luke 10:19, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and nothing will harm you. Overcome all the power of... Okay, mukhang baliktad And I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy and nothing will harm you.
So, mahalaga po yan. Binigyan tayo ng authority, otoridad. Ano ba yung authority? Halimbawa, yung mga MMDA, yung mga police. Di ba, pagka pumito yan, kahit 10-wheeler truck yan, hihinto yan. Pero yung MMDA, 5'5". 5'5", ano pala? 5 feet lang. Pero yung truck, no, grabe, pwede siyang lamunin. Pero pagka pumito yan, pinara niya, titigil yan. Bakit? He has the authority. Naintindihan ninyo? Eh, ikaw, sige nga, subukan mo dyan, parahin mo yung yung 10-wheeler truck. Okay, bisikleta na lang. Sabi mo, tinan mo kung hihinto, baka murahin ka pa niyan. Bisikleta lang yun. Wala kang authority. Naintindihan niyo ba? Pero sabi dito, God has given you the authority to trample, tapakan, lahat ng mga ahas, mga alakdan. At ang sabi diyan, you can overcome all the power of the enemy and nothing will harm you. Naintindihan natin? Okay. Now, third point, the fasting and prayer necessity. Verse 28, after Jesus had gone indoors, his disciples asked him privately, why couldn't we drive it out? He replied, this kind can come out only by prayer and fasting. So, eto na, sila na lang. Sabi ng mga disciples, Lord, atin lang to Bakit hindi namin napalayas? Sabi ng Panginoon, yung mga ganyang klase ng demonyo, mapapalayas lang yan sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. So that is my third point. Prayer and fasting. So, nagkulang yung mga disciples sa pananalangin. Ikaw, kaya ka hindi makapagpalayas siguro ng demonyo sa buhay mo, sa pamilya mo, kasi kulang ka sa pananalangin. Okay? Failure is sometimes necessary. So, itong mga disciples, they experience failure, major failure. But sometimes, failure or setbacks are necessary to break our pride, arrogance, and stubbornness so that we will learn the value of humility and more dependence on God. May mga pagkakataon, hinaayaan ng Diyos tayo talagang lumagapak, bumagsak, para maranasan natin yung mabasag yung ating kayabangan, mabasag yung pride, mapasag yung pagiging arrogante mo, para matutunan mo yung kababaang loob at pagtitiwala sa Panginoon. Jesus allowed the apostles to fail in order for them to learn from their mistakes. Okay? Ulitin ko, Jesus allowed the apostles to fail in order for them to learn from their mistakes. Hinayaan ni Lord na itong mga disciples na to talaga magkamali. Etong tanong, hindi kaya alam ni Lord nung sa Mount of Transfiguration kasama si James, Peter, and John, hindi ba kaya niya alam yung nangyayari doon sa baba? Alam o hindi alam? Alam. Pero hinayaan ni Lord, mabuti sa inyo, mag-fail kayo. Yabang niyo. Hinayaan ni Lord yon. Why? Kasi sometimes, God allows us to fail in order for us to learn from our mistakes. Kasi minsan nakakalimot tayo Naintindihan niyo ba? Na akala natin, ang gagaling na natin, ang husay natin because of our past experiences. Halimbawa, nakagraduate ka ng college, yung mga graduate ng college, feeling mo, ang gagaling, tapos cum laude ka pa, no? O kaya, magna cum laude, summa cum laude, ang tingin mo sarili mo, ang galing-galing mo. Parang, your head above the rest. Pero hinahayaan ng Diyos, mabasag yung magkaroon ka ng major setback Why? Para basagin yung kayabangan mo. Maraming tao mayabang. So yan, isa na ako doon. Kaya marami akong setbacks Marami akong failures kasi binabasag ni Lord yung kayabangan ko At marami din sa atin dito. Binabasag ni Lord yung kayabangan mo. Kaya may mga major failures ka. Sometimes, God allows us to face a dead end in our lives in order to make us look up and pray and trust the God of the impossible. Isa hinayaan ng Diyos makaranas ka ng mga ganyan, mga dead ends. Wala ka nang susulingan In order for you to trust the God of the impossible. Naintindihan natin? Amen, Baron? So, what can prayer with fasting does to us? Ano ba magagawa ng prayer and fasting sa atin? It will give us power. Okay. Ano-ano yan? Purify. Fasting will purify us. Alam niyo, ang fasting, it purifies our soul from sin. Kapag ka nagpa-fasting tayo, we become more sensitive to the sins that we have committed.
mas nagiging sensitive tayo. Yung mga akala mo dati hindi kasalanan, pero kapag nagpa-fasting ka, Lord, ako pagka nagpa-fasting ako, Lord, ipaalala niyo po sa akin, paunawin niyo po sa akin, ano ba yung mga bagay, Lord, na dapat kong baguhin sarili ko, mga bagay na nagawa ko, na mga kasalanan ko, na akala ko hindi ko kasalanan. Alam nyo, talagang pinapaalala sa akin ng Panginoon. O, mali yung sinabi mong ganito, o mali yung trato mo ganyan, o yung ganito, mali yung treatment mo sa anak mo, sa asawa mo, mali yung treatment mo sa disciple mo, mali yung ganito, o mali yung ugali mo na yan, o hindi mo ginawa ito. So mga ganun, mga simpleng bagay, pero pinapaalala sa akin ng Panginoon. That is what fasting does to us. It purifies us. Kasi, listen, fasting is not twisting the arm of God to give you what you want. Hindi yung pipili, Lord, mag-fasting ako ha, kailangan ibigay mo sa akin to. Hindi fasting tawag doon. Tawag doon, hunger strike. Pangalawa, overcome. God wants you to overcome all your trials, tests, troubles, temptations. That is what fasting does. Prayer and fasting. Kapag ka ikaw nagpe-prayer and fasting, no, makinig po kayo. God gives you the power to overcome all the major setbacks or the major roadblocks, lahat ng mga major hindrances, inaalis ng Panginoon yan. God wants you to overcome. Pangatlo, wisdom. Ito, paborito ko to. God gives us practical wisdom. Okay? So, ito, hindi sapat yung prayer lang. No? Yung iba kasi, they substitute prayer for practical wisdom. Parang ganito, yung mga estudyante. Lord, exam na po namin, bukas po, magpe-pray po ako ng 1 oras po, Lord. At siguro po, Lord, naniniwala po ako, Lord, sa 1 oras po na pagpe-pray ko, lahat po ng mga tinuro ng teacher ko, maaalala kong lahat. At lahat po ng mga questions doon, Lord, masasagutan ko po, Lord. O, salamat po, Lord, matutulog na po ako. Asa na yung review dyan? Asa na yung aral? Naintindihan niyo ba? Do not substitute prayer for practical wisdom. Naintindihan niyo ba? Kapag ka nagpe-pray ka ng trabaho, Lord, kung ano po, sino po yung unang tumawag sa akin, Lord, yun na po yun, Lord. Paano kung tumawag sa yung kahera ka ng pogo? 50,000 per month. Lord, ito na po yun, Lord, ito na po. Gamitan mo ng wisdom. Kikita ka, Lord, 50,000 po yung salary ko, Lord. Pero sa ano po? Sa Spratly Island. Gamitan mo naman ng wisdom. Kaya tayo binigyan ng isip ni Lord para gamitin. Do not substitute prayer for practical wisdom. When you pray and fast, sabi, Lord, ano pong dapat kong gawin? Ganon! Lord, ano pong dapat kong gawin? Ayoko pong maligaw. Ayoko pong magkamali, Lord. Ayoko pong mabuhay sa regrets, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Ayoko po, Panginoon. Yung gusto niyo po ang gagawin ko, Lord. Hindi po ako. Ito yung gusto ko, Lord. Ito yung desisyon ko, pero hindi niyo kalooban, Lord. Alisin niyo po sa puso ko, Panginoon. Ayoko pong magkamali ng desisyon. Ayoko pong pagsisihan itong desisyon na ito, Lord. At ayoko pong sisihin kayo sa huli, Lord. Ayoko pong sisihin ako ng pamilya ko. Naintindihan niyo ba? Ayoko pong pagtawanan ng mga tao, Lord, ang pangalan mo dahil nagkamali ako ng desisyon. Dapat ganun ang prayer mo. Hindi yung, bahala na. Siguro, hindi mo pababayaan ni Lord dito. And then empower. God will empower you. Okay? He'll give you the power to do the ministry. You will give you the power to obey the Lord Jesus Christ. Panglima, renew, revival. If you want to get renewal, if you want to have personal revival, prayer and fasting. You want to have revival, Lord, gusto po ng personal revival. Yung iba, pag nakikita ko yung mga prayer request, personal revival, personal revival. Ang tanong, kailan ka huling nanalangin? Kailan ka huling lumuhod? Kailan ka huling nag-fasting ng totoo? Because if you really want to have revival, personal revival, mag-fasting ka, 1 meal a day for 21 days, tingnan ko kung hindi ka ma-revive.
Okay? So, why do we need the power of prayer? Why? Because in 1 Timothy, unang Timoteo 4:1, basahin ng mga lalaki, 1, 2, 3. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na nasa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ng pananampalataya, susunod sila sa mga papanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Tingnan niyo. Sa huling panahon, talagang yung mga katuruan ng demonyo lalaganap yan. Nasa huling panahon na tayo, kaya napakaraming katuruan na puro kademonyohan. Akala natin tama, pero puro kademonyohan. And then, 2 Korinto 11, 13, 14, basahin ng mga babae, 1, 2, 3. Ito ay sapagkat ang mga gayon ay hindi tunay na mga apostol. Sila ay mga mandarayang manggagawa na nagaan yung mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka dahil si Satanas man ay nagaan yung anghel ng liwanag. Tingnan niyo, Satan can even disguise as an angel of light. Kaya dapat talaga, we need to pray and fast in order to have discernment, to have wisdom, to have knowledge, in order to know the right from wrong. Okay? So, mahalaga po yan. Now, prayer releases power. It is prayer that turns faith into action. The devil will do everything to stop you from praying because he knows that there is power in prayer. Gagawin lahat ng demonyo, no? Huwag kang manalangin, huwag kang manalangin. Gagawin niyang busy yung isip mo para hindi mo maranasan yung kapangyarihan ng pananalangin. A prayerless Christian is a powerless Christian. Again, a prayerless Christian is a powerless Christian. You want to receive power, you pray. The reason why you do not have power to live the Christian life, the reason why you are a defeated Christian is because you do not pray. Our Christian life stands or falls in its prayer life. Kung ikaw nanlalamig ka sa faith, i-check up mo yung prayer life mo. Kasi kung prayerful ka, hindi ka man lalamig. Because prayer will ignite the fire in your heart. Prayerfulness is the cause of success and prosperity in the Christian life and in the ministry. So, ibig sabihin nyo, pagiging mapanalanginin, ito ang dahilan kung nagkakaroon ng tagumpay at kasaganaan ang buhay Kristiyano at ang ating ministeryo. Okay? So, tandaan natin, there is a spiritual war going on. Basahin natin, Ephesians 6, 10-12. 1, 2, 3. Be strong in the Lord and in His mighty power. Put on all of God's armor so that you will be able to stand firm against all strategies of the devil. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Tingnan niyo, totoo ang demonyo. Ang sabi dito, ang pakikipaglaban natin, hindi sa laman at sa dugo. Ibig sabihin, hindi sa tao. Ang pakikipaglaban natin ay sa gawa ng demonyo. Kaya, alimbawa, nag-aaway kayo ng mag-asawa. Actually, hindi yung asawa mong kaaway mo eh. Yung demonyo na nasa isip ng asawa mo, na nagdidikta sa asawa mo ng mga kasamaan, na naglalagay ng, yung demonyo na naglalagay ng sigalot sa inyong mag-asawa. Kapag ka isang pamilya, magulo, isipin niyo, sino naglagay niyang kaguluhan na yan? Demonyong naglagay niyan. Kapag kayo, hindi kayo magkaintindihan, lagi magkakagalit kayo, mag-asawa, anak, nanay, tatay, sino may gawa niyan? Demonyong may gawa niyan. So, anong dapat niyong gawin? Itong gawin niyo, mag-prayer and fasting kayo. Yung asawa mo na malayo sa Diyos, yung anak mo na malayo sa Diyos, na matigas ang ulo, demonyo nakakubabaw dyan. Kaya ang sabi dito, we are not fighting against flesh and blood. Hindi mo makukuha sa talak-talakan yan. Kahit sigaw-sigawan mo yan, kahit bambuhin mo yan, o pukpukin mo ng ng maso, yung asawa mo, yung anak mo, hindi magbabago yan. Because that is a spiritual war. Tandaan natin, spiritual war, spiritual weapon. Naintindihan nyo ba? Kung ang laban is spiritual din dapat ang mga sandata. And that is by prayer and fasting. Daanin mo sa panalangin, dibdibin mo, tuhurin mo. Kailangan marugdog na pananalangin. Naunawaan po natin. Okay? Remember, no heart can resist the sovereign power of God in prayer. Walang puso na kayang tanggihan ang kapangyarihan ng Diyos sa pananalangin. Prayer touches the heart of anyone
for whom we pray. Ulitin ko, prayer touches the heart of anyone for whom we pray. Hindi mo alam, pero habang nananalangin ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa kaibigan mo, sa best friend mo, kinakausap ng Diyos yan. Naintindihan niyo? So, don't stop praying for them. Never stop praying, especially for others. Always pray by the power of the Spirit. Stay alert and keep praying for God's people. Ephesians chapter 6, verse 18. Now, in life application, the top 3 characteristics of Jesus in the story. Una, patient. God is patient. Sabihin, kahit na nagkamali itong mga disciples, yung 10 na apostles, pero ang Panginoon, yung pasensya ng Diyos, nandun pa rin. Hindi niya pinabayaan, hindi niya give up itong 10 na apostles niya na nagkamali. Pangalawa, compassionate. Pinagaling niya yung anak ng lalaki. Sinagot niya yung panalangin ng tatay na nagmamakaawa, tulungan mo naman kami. Pangatlo, powerful. God is powerful. Kaya niyang palayasin lahat ng demonyo. Yung demonyo hindi mapalayas tong 10 na apostol, pinalayas ni Jesus. Why? Because He has sovereign God. Naunahan po natin. Kaya tandaan nyo, pag nagpapalayas kayo ng demonyo, okay, may mga demonyo dyan na inaalihan na isang tao, okay, matakot. You have the power. The same power that I have is also the same power that you have. It's just a matter of faith. Palakasan lang ng faith yan. Okay? It is God's job to act. It is our job to pray. Like the father of the boy, we simply focus on Christ by faith. I-focus mo lang yung isip mo kay Lord. Focus mo lang kay Lord yan. Laban lang sa panalangin. Walang susuko. Kasama mo si Kristo. Ilaban mo sa panalangin yan. Ilaban mo sa yung panalangin ng tatay mo, ang nanay mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung mga best friend mo. Ilaban mo sa panalangin yan. Don't give up on them. Don't give up on prayer. Naintindihan nyo? Bibigay din yan. Bibigay din yan. It's just a matter of time. Bibigay din yan. Now, in conclusion, do you have the faith to believe that God can make you a winner over all sin, sickness, and spirits? Meron ka bang sapat na pananampalataya na naniniwala ka na ang Diyos kaya kanyang gawing matagumpay laban sa kasalanan, karamdaman, at kapangyarihan ng kadiliman? Do you have enough faith to believe? Ito mga disciples, let us pray like the apostles when they asked the Lord. Luke 17:5, one of my favorite verses. Yung mga disciples, hindi na sila, Lord, teach us to pray. Lord, oh God, Lord, increase our power. Hindi ganun eh. Tingnan ninyo yung panalangin ng mga disciples sa Luke 17:5. Lord, increase our faith. Hindi sinabi ng mga disciples, Lord, increase our finances. Lord, increase our power. Lord, increase our wisdom. Lord, increase, oh God, our influence. Walang ganun. Ang sabi ng mga disciples, Lord, increase our faith. The same prayer of the disciples in Luke 17:5 can be our own prayer. Let us pray that God will increase our faith. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let us pray. Oh God, Lord Jesus, dalangin ko po, Panginoon, itong mga anak mo naririto. Maaring yung iba, nagkukulang, Panginoon, sa pananampalataya. Kapatid, maaring ikaw, kinakausap ka ng Diyos. Meron kang mabigat na pangangailangan sa Diyos, or you are facing a dead end. You are facing a roadblock. Nakaharap ka sa isang napakabigat na problema, pagsubok, kaya hindi mo alam kung anong mangyayari. Naubusan ka na ng lakas, ng talino, halos maubos na yung pag-asa mo. Hindi mo alam ang gagawin mo. God wants you to have more faith. Have more faith. Hindi makukuha yan sa paninisi. Hindi makukuha yan sa pagtatampo sa Diyos. Makukuha yan sa pananalangin, sa pananampalataya sa Panginoon. Manampalataya ka
at gawin mo kung anong pinapagawa ng Diyos sa iyo. Manalangin ka, mag-ayuno ka. You declare a fasting, 7 days, 14 days, 21 days fast. I believe some of you are being led by the Holy Spirit right now. Anak, mag-fasting ka 7 days, 14 days, 21 days, or even 40 days, 1 meal per day. And I want you to worship me. I want you to trust me. I want you to listen to me. Sinasabi ni Lord, I want you to learn from me. Hallelujah. Lord, I pray, O God, for these people, mga anak mo na narito, na nagkukulang sa pananampalataya, nabibigatan, natatabunan ng problema, natatabunan ng napakaraming pagsubok, puno ng sakit, puno ng kasalanan. Panginoon, patawarin po ninyo, tulungan nyo makabangon, makalaya, tulungan po ninyo, Lord, na makabawi at magtagumpay. Tulungan po ninyo, Panginoon. I pray, O God, Lord, that the blessing of faith from heaven be upon this church right now. Lord, kagaya ng panalangin ng mga disciples in Luke 17:5, increase our faith. Increase our faith. Increase our faith. In Jesus' name, amen.